Ano po ang inyong rekomendasyon kung sakasakali po para po sa gobyerno at yung nga pong salamat at inyo pong kinlaro itong isyong ito tungkol nga po sa ang pinakamalaki generation charge at kaninyo pass-through charges po ito. Ano po? At Opo. meron pong takdang singil lamang pati itong transmission at maging itong Meralco na distributor. Go ahead, sir. Okay. Umpisa ko, sir, doon sa sinabi niyo kanina tungkol sa spot market natin. Mm-mm. Posible kasi natingnan din yung magkaroon ka ba ng emergency pricing caps ba? Halimbawa, pagka, ah, paano ko ba ito halimbawa, tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market mo. Ito yung sinasabi ko kanina ni Sir Ted na market ng mga kuryente Mm-mm. sa generation component. Pwede pumasok ang gobyerno kasi di ba may regulatory power kasi ang gobyerno. So, Opo. Mm. para i-adjust yun ng konti. Actually, tingin ko may mga ganung initiative ng Department of Energy Mm-mm. para sa modified administrative pricing. So, Mm-mm. kinikilala naman natin yung mga ganong efforts. Ito ay para protection of course, sa mga consumers sa mga price shocks, di ba? So, yun po. Lalo na sa mga may init na panahon, kahit na walang digmaan, basta lang yung mga periods ba na medyo tataas talaga ang consumption. Pangalawa, ito siguro hindi na ito bago dahil may mga ganitong calls na rin sa mga ibang sektor. Yung bang suspend muna natin or siguro bawasan habang medyo crisis pa yung mga buwis fuel taxes or VAT, if you will, no? Na may kinalaman sa ating mga energy, mga ganun. No? Opo. Ayoko maging explicit dahil baka ma-misinterpret ako or what. Pero di ba may mga, alam naman natin ito, may mga calls na rin from some sectors na i-suspend muna natin yung VAT. Opo. Okay. Yun ko sinasabi na yun yung final natin. No? Pangatlo po, ito na, yung lifeline subsidy. Pinaliwanag ko po kanina yung pagkakaiba ng lifeline at subsidy. Ito po kasi yan eh. Baka sinisip ng mga tao, bakit hindi ba ina-absorb ng Meralco na lang yung cost? Kasi po, hindi kasi ganun yung nakalagay sa batas. No? So, para bang, ang nakalagay sa batas, papass-through nga lang po yan sa Meralco. So, talagang collection agent lang naman siya. Hindi niya kasi yan pwede i-declare na tax deduction kasi deduction ka, dapat ikaw kasi yung nakinabang, naging part yan ng iyong revenue ng kinita. Pero kung hindi mo naman yan kinita, or wala naman talaga nabawas sa'yo, nagbigay ka ng ganyang adjustment, hindi mo yan ma-declare na deduction. So, makabaguhin kailangan siguro yung IPIRA, no? Para, halimbawa, may ganong component na kahit panahon ng crisis, yung mga corporations natin baka gustong maging mas proactive and take real responsibility by subsidizing. Pero sa remote ito, kasi gusto ko rin banggitin na yung discount kasi sa senior citizens, yung lifeline, actually tax deductible yun. Ang problema, may mga pananaw, hindi ko sinasabing talagang ito yung position, may mga pananaw na pati ito nahahalo doon sa mga hindi tina-tax deduct pero dapat pwede naman pala, no? I encourage everyone, tingnan nila to, pag-aralan nila to. Para matutukan. Panghuli po, may kinalaman ito doon sa binanggit din ni Sir Ted kanina. At ako, ito yung position ko eh. Maganda ko kasi talaga na mag-explore tayo ng mga alternative sources. Like halimbawa, kasi wala namang bago dyan. Meron nga tayong biofuels law. Meron din tayong mga batas na talagang ini-encourage din naman yung alternative. Pero hindi kasi nare-reinforce yung mga ganong batas. Kaya hindi din parang wala ring incentive ba na maghanap tayo ng alternatibo para hindi tayo masyadong susceptible sa mga ganitong shocks. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.